So ayan, magandang hapon mga brothers and sisters, ano. So tapos na po yung mission natin, ano, tungkol dun sa kay Rene. Sa ipinabibigay na grocery sa kanyang stepmother at saka sa kanyang papa, ano. So andito na naman tayo sa may Sabang. So babalikan natin yung isang babae na may diferensya sa pag-iisip na kapag kinausap mo ay hindi nagsasalita, ano. Doon tayo pupunta sa bundok doon. Ayan, doon, oh. Pupuntahan natin doon at ibibigay yung may grocery tayo na natira, ano. So doon po ipinabibigay, ano. Ibibigay natin doon. So tara, samahan nyo kami. So ayan, magandang hapon mga brothers and sisters, ano. So ayan, andito tayo ngayon. Hinanap natin si tatay, ano, kasi pumunta tayo doon kanina. Wala doon yung tatay ni Sharon. At si Sharon wala din doon, ano. So pumunta ako dito. Sa baba nakita ko siya naghahakot ng baon ng niyog, ano. So ayan, andito siya. Ayan, bali ito po yung tatay ni Sharon, ano. Nakita ko siya kanina. Naghahakot po siya ng bao. Ito yung hinahakot niya, oh. So pagdating natin doon sa bahay nila, wala po siya, ano. Kaya bumalik tayo. So ayan, binigay ko na po sa kanya yung kaunting tulong, ano, para sa pagkain ni Sharon sa pang-araw-araw, ano. So sila na lang kasi dalawa doon at hindi niya masyadong alagaan yung kanyang anak kasi nga yung trabaho niya is nangungupras lang, ano, at saka nag-uuling. So andito na, natagpuan ko na siya. Papunta kami doon ulit sa bahay nila. So ayan mga brothers and sisters, ano, nandito na po tayo sa bahay nila. Ayan, dala-dala po ni tatay yung kaunting grocery, ano. Ito yung uling ni tatay, Gaudencio. Ayan, pupunta tayo doon sa bahay niya. So ayan, andito tayo sa bahay nila. Mga ka-brothers and sisters, kung nakikita nyo yung bahay nila, nakatagilid na po at butas-butas po yung bubong. Siguro kung wala itong tukod na ito, sigurado matutumba po ito. Doon sa kabila, wala po doon dingding at saka butas-butas yung bubong nila, ano. Nakatahirig na po. So si Sharon, andito pala si Ate Sharon. Natutulog, ayan, oh. Ayan, natutulog si Ate Sharon. So ito po yung kabuuan na yung bahay nila. Ayan, kung nakikita nyo, napaka hirap ng kalagayan nila, ano. Si tatay na lang yung tatay Gaudencio na lang yung bumubuhay kay Sharon, ano, yung nangangalaga sa kanya. So sana po, ano, matulungan natin itong pamilyang ito dahil po sa hirap ng buhay hindi niya po masyado maasikaso yung anak niya, ano. Kasi nga yung kanyang trabaho ay pag-uuling lang at pagbabao ng lubi. So wala naman silang inaasahan na tulong, ano. Wala silang ibang hanap buhay kundi pag-uuling lang para makakain sila sa pang-araw-araw, ano. So si Ate Sharon nandito natutulog. Ayan. So wag na natin siyang gisingin, baka magalit. So ayan mga brothers and sisters, ano, andito si tatay. I-interviewin siya natin kung kamusta yung sitwasyon nila dito, ano. Kamusta yung pagkain nila sa pang-araw-araw. Ayan si tatay. Atay, kamusta ang imo nga pang-adlaw-adlaw diri? Okay lang man, makakao lang man si Sharon. So mga pila na katuig nga si Sharon wala na Uy, istorya, hindi na mayo nga paminsaron. gadgis anyos na guro. So ayan mga brothers and sisters, almost 10 years na daw hindi nakakausap si Sharon. So nung nagkaganito siya, saan galing si Sharon? Sa Manila na. Mga brothers and sisters, sa Manila daw ito galing si Sharon, ano. Pag uwi dito, ganito na yung kalagayan. Hindi na makausap, ano. So kawawa yung bata. May wala ka na asawa tayo, no? Why na? Ayan, wala nang asawa si tatay.
At silang dalawa na lang ni Sharon yung namumuhay dito dito sa bundok ng Sabang. Sakop po ito ng Kawayan, Barangay Ilihan po. Dalawa lang po dito sila sa kanilang bahay. Yung bahay nila ni tatay ay butas-butas na. Tsaka pag umaalis si tatay, nagtatrabaho sa bukid, kumukuha ng baon ng niyog at saka nag-uuling. Si Sharon, iniiwan niya lang dito. Kamusta naman si Sharon, tay? Pag umalis ka, hindi naman siya nagalakat. Sa baybay lang utob. Ayan, pag umalis daw si tatay, hindi maiwasan. Umaalis daw ito si Sharon, pero pumupunta lang ng dagat, tsaka babalik din naman. Pag magtulog. Ayan, babalik din daw at matutulog. So, ganito lang po yung routine ni Sharon, pupunta doon sa may baybay sa dagat, tsaka babalik at matutulog, So, kamusta? Hindi na ba siya kinamusta niyang kanyang ina? Uway na. So, bakit hindi na rin siya pinapadalhan? Uway na ang padali. Ayan, hindi na rin daw nagpapadala yung kanyang ina. Makalaba pa kasi yabayo, grabe. Ayan, si tatay na lang din yung naglalaban ng mga damit ni Sharon, kasi nga hindi na makausap ng maayos si Sharon, So, kaawa-awa po yung kalagayan nila dito, sana po merong taong makatulong sa kanila. At sana po may mga mabubutihing puso na makatulong sa kanila. So ayan mga brothers and sisters, andito na po, naparating na po natin ang ating tulong. So maraming salamat po sa ating sponsors from Bahrain. So napaka-blessful po ng tahanang ito na mayroong tumutulong na tao na kagagaya nyo. So ayan tay, anong masasabi mo sa tumulong sa iyo? Maraming salamat ang tulong niyo sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa ating sponsor from Bahrain. So, ayan si Ate Sharon, hindi na lang natin siya gigisingin kasi nga ayan mahimbing yung tulog niya. Kawawa po yung kalagayan. Hindi na magilis. So, hindi na raw ito nagbibihis. Talagang nakakaawa po talaga Pero mas mabuti na yung kalagayan niya kasi dito lang siya sa bahay nila. Hindi katulad ng iba na pagala-gala sa daan. Si Ate Sharon dito lang daw maalis puntang dagat tapos babalik, matutulog, kakain, matutulog. Ganito lang yung routine niya. So, ayan mga brothers and sisters, hanggang dito lang po muna na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood At sana po suportahan niyo ang ating video, mga video natin at yung ating YouTube channel So yan, God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo.